Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa na namang mainit na balita dito po sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay tungkol kay XRP. Si XRP na kilala sa matagal na laban po niya sa SEC. At siya po ay muling nagpaparamdam at ngayon ay may usap-usapan na baka magkaroon na raw siya ng kanyang sariling spot ETF na pinunduhan mismo ng BlackRock. Kaya ang tanong ng marami ay aabot na ba siya sa presyong $3 o baka lampas pa? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung ano po ang balita tungkol sa ETF ni XRP. Ayan mga ka-crypto, kumakalat po ngayon ang balita na baka mag-submit na raw ang BlackRock, isa po sa pinakamalalaking asset manager sa buong mundo, ayan, ng application para sa isang spot XRP ETF. Bagamat hindi pa ito opisyal na nakumpirma, lumalakas po ang usap-usapan na malapit na po itong mangyari. Ayon po sa ilang insider sources, hindi lang si XRP ang pinag-uusapan. Kasama rin daw itong si Solana or si Sol sa mga posibleng magkaroon ng sariling ETF. Pero teka, ano ba ang ibig sabihin nito? Yan, ang spot ETF ay isa po itong uri ng financial product kung saan direktang binibili ang asset. Ibig sabihin ay kung may XRP ETF, bibili mismo ang pondo ng tunay na XRP tokens at hindi lang derivatives o kontrata. Yan, mas real, mas direkta at mas legit. Kung matutuloy po ito, pwede itong humatak ng bilyong-bilyong kapital mula sa mga institutions at mga malalaking investors. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang pagkakaroon ng XRP ETF? Ayan. Kapag si XRP ay nagkaroon po kasi ng kanyang sariling ETF, siguradong lalaki ang kanyang demand. Ibig sabihin ay mas marami pong pera ang papasok para bilhin po siya. Tandaan po natin na sa mundo ng crypto, kapag tumataas po ang demand habang limitado ang supply, sigurado po ang pagtaas ng presyo. Ayon po sa mga analyst mula sa JP Morgan, kung maaprubahan ang XRP ETF ngayong taon, posibleng pumasok po ang hanggang $8 billion na pondo sa loob lamang ng unang taon. Kaya imagine mo na lang kung anong epekto po niyan sa presyo ni XRP. Ngayon ay totoo bang paakyat na ang presyo ni XRP? Ayan, oo mga ka-crypto, sa nakalipas po na 2 araw, si XRP po ay nagpakita ng solid performance. Tumalon po siya ng 4.83% kahapon at ngayong araw ay umakyat pa ng 6.1%. Mas mataas pa ito kumpara sa kabuuang crypto market na tumaas po ng 4.53%. Sa ngayon, ang market cap po ng buong crypto ay nasa $3.57 trillion na. Si XRP ay lumalaban po talaga. Ang mga technical analyst naman ay nagsasabing kapag nalampasan po ni XRP ang presyo na $2.56 ay posibleng sumunod. Ang posible pong sumunod na target price ay nasa $3. At kung magtutuloy-tuloy pa ang hype at saka demand, baka umabot pa raw siya sa $9. Yan, ayon po yan sa isang analyst na si Ginoong Javon Marks. Kaya ang tanong ay kaya ba niya talaga? Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang papel ng SEC at Ripple sa isyong ito. Kaya yan, huwag po nating kalimutan na si XRP o mas kilala rin bilang token Ripple ay may ongoing legal case laban sa SEC. Pero ayon po sa mga bagong developments ay malapit na raw matapos ang kasong ito. May mga meeting naganap sa pagitan po ng SEC
at ng Ripple para sa dismissal ng cross appeal. Kapag tuluyan ng natapos ang kaso, mas lalong magiging madali para sa mga institution gaya ni BlackRock na i-push ang kanilang ETF filings. At may dagdag pa rito. Ayon po sa ulat ay pati platform ni US President Donald Trump na Truth Social ay nagsubmit ng request para sa isang crypto blue chip ETF kung saan kasama rin si XRP bilang isa sa pangunahing hawak. Dagdagan mo pa ng balita na isinama na ng DTCC ang ProShares Ultra XRP ETF sa kanilang listahan ng products. Malinaw, marami nang gumagalaw sa likod ng eksena. Ngayon ay meron na bang aktual na pondo na pumapasok kay XRP? Hindi lang ito puro chismis, mga ka-crypto. Meron na talagang pondo na aktual na tumataya kay XRP. Ang Teucrium ay may 2 times long daily XRP ETF o tinatawag po na XXRP ay patuloy po na nakakatanggap ng investment linggo-linggo mula nang ito'y i-launch noong April. Sa ngayon halos $160 million na ang total na pondo nito. Kaya impressive or kahanga-hanga po ito. Lalo na't mataas ang expense ratio ng fund na ito kumpara po sa ibang ETF. Ibig sabihin ay kahit mahal po ang pamahala ng fund, willing pa rin po ang mga tao na mag-invest. Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan, kung ikaw po ay isang Pinoy na nag-i-invest o nagtitrade ng crypto, lalo na kung meron ka pong hawak na XRP or meron kang XRP holdings, magandang balita ito para sa iyo. At bakit? Kasi posibleng tumaas ng malaki ang presyo ng XRP sa susunod na mga buwan. Ang posibilidad na magkaroon po siya ng sariling ETF ay magbibigay ng mas mataas na kumpiyansa sa mga institutional investors. At kapag pumasok na ang malalaking pera, damay tayo sa pag-angat ng presyo. Pwede rin nating asahan na mas magiging mainstream itong si XRP. Ibig pong sabihin ay mas maraming platform, mas maraming businesses, at mas maraming ordinaryong tao ang magiging interesado sa paggamit nito. Ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang posibilidad ng XRP ETF ay isa pong malaking hakbang hindi lang para kay XRP, kundi para sa buong crypto ecosystem. Mula po sa pagiging isang controversial na token dahil sa kaso po niya sa SEC, ngayon ay unti-unti na po siyang nagiging isa sa mga pinagkakatiwalaan ng malalaking institutions. Pero tandaan po natin, hindi pa ito kumpirmado. Wala pang formal na filing si BlackRock. Kaya't habang exciting po ang balita, kailangan pa rin nating maging maingat. Huwag po tayong basta-basta papasok sa hype. Do your own research at siguraduhin mong alam mo ang risk ng bawat investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.